For the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Church Lord, palapagan natin ang Diyos na may gabi sa tungkol ng Diyos, so may gabi sa tapos ka na ito. Salamat sa gabi ng Diyos na itiga sa takti kayo na magadayin mga sigla mga imay. Salamat ka niya. O atong isinto, itong nagsigas, mga pagdayin, pag-imay, pagpasalamat sa gabi ng Diyos. Sa pagsugod mag-apag ka. Dali mo may mga mga Diyos ang pala tagiyas may gabi. Magbubuhat sa langit at Judah, Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Jacob, Diyos ng Propeta Christus ng Israel, Diyos ng Sanggan, sa aming church, may gabi, mga sa pangalan sa salamat o Diyos, sa lahing Diyos ng kinabing kami mga dahil mga simba, mga imay, salamat kayo. Isang dali kami tapos ka, salamat o Diyos ng mga pagdahil, magsimba, mga imay, salamat kayo. Mag-abot Diyos lang, trauma sa imong moment, and mo kasing magong kasing trabaho kasing Diyos. O sa Diyos, balik kami ikan sa pagsugod sa joyful song, solemn song. Siya pa sa Bible study na pagdating sa magawali sa mga members ng kanta ng sa closing prayer, Diyos, ikaw na Diyos magawal ka na mo. O kaya pa sa Diyos, kaya sa mga taong katan, mas padang katan. Kaya kami sa masakit o baratiya, kaya kami kusog, kawaso, pilas-lawas. Mga naano po kami ang Diyos sa kalayan. O dasigan kami ang ito na kami ang Diyos, ay kaya pasating. Ang kananggan, ang kinapong isa, yung pasamatan, lamang madawat sa kamarang pangalan ng Diyos. All the highest was honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray, amen. Praise God. Father, hatag ni Beloved Mami, siya ang leads sa praise and worship. Praise God. Ang gabi sa tanan, ang Bible na bubuhay talaga ng Diyos sa mga joyful of holy songs. Amen. Every praise is to our God. Every word of worship to God our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God.
Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Into your courts I will enter, Maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence, glory. Glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord, before you.
Praise the Lord. Ang kapayapaan, dakilang pag-ibig, kabagalawa at pagmamahal, mga pagpapala mula sa ating dakilang Diyos ay sa atin sa gabi nito. Amen? Amen. Church Lord, Lord. palapagan at tawagin ng Diyos ngayon mga. Salamat, beloved Asumatalis and beloved Mami sa pagdala sa person worship. At salamat sa paggabay ng ating dakilang Diyos sa ating mapupuri. At salamat sa ating dakilang Diyos na tayo ay binigyan pa ng pagkakataon na tayo ay patuloy na magpupuri, magpapasalamat, magdadakila, magparangal sa ating dakilang Diyos. Salamat sa dakilang Diyos na iningatan tayo sa buong isang linggo at tayo ay muling ibalik dito sa ubasan ng Diyos upang tayo ay magpupuri sa Kanya. Amen? Amen. Church Lord, Lord. palapagan natin ang Diyos ngayon. At dadako tayo sa ating Bible study. Pag-aralan natin, balikan natin ang Book of Acts, chapter 4. Ito po ay magandang pangangaral ni Beloved Peter. At ito'y nagmula nung sila ay mapuspos ng banal na espiritu ng mahal sa araw ng Pentecostes, no? The day of Pentecost. So, ang promise ng mahal ni Jesus na siya ay babalik sa Ama upang ang gift or ang helper ay mapupunta sa mga alagad ng Panginoon ay nangyari, no? Sa siya ay nakabalik na sa Ama, no? At during sa araw na yan, Day of Pentecost, nakareceive sila ng kapangyarihan, Holy Spirit, no? So ang Holy Spirit po ay marami, no? Marami ang Holy Spirit. Salita ng ating dakilang Diyos, may kaakibat na kapangyarihan, no? So, kasi ang ating dakilang Diyos ay mayroong 7 espiritu. Sinasabi doon sa Book of Revelation po, mga may naman. So, noong sila ay nag-receive ng banal na espiritu, kapangyarihan, mula sa Ama, nagkaroon sila ng pagkakataon na pagalingin yung isang lumpo, matagal na, no? Na nakaupo lang, dinadala doon sa templo para magpalimos. So nagkaroon ng pagkakataon si Beloved Peter, no? At saka si Beloved John, upang masubukan yung kapangyarihan na ibigay ng Panginoon, yung Holy Spirit, no? So gumaling, no? Pero
dahil sa paggaling ng isang lumpo, sila naman ay pinersecute, sila ay ikinulong, no? Yan po mga ng mga leader at mga pare, no? Sa doon sa Judah. So, yan po mga minamahal. Kaya ito po ang ating bigyang pansin, no? Kasi bold na bold or parang walang takot si beloved Peter sa kanyang pangaral. Bisa natin sa mga Gawa, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 22 po mga minamahal. Sina Pedro at Juan sa harapan ng korte. Yan po mga minamahal. Tapos na po ito pinagaling ang isang lungkot. Kaya sila naman ay binakip, no? At pinaharap sa mga pari. Habang nagsalita pa sina Pedro at Juan sa mga tao, nilapitan sila ng mga pari, ng kapitan, ng mga gwardiya sa templo at ng mga Saduceo. Nagalit sila dahil nangaral ang dalawa na muling nabuhay si Jesus, at ito'y nagpapatunay na may muling pagkabuhay. Kasi yung mga Sadducees ay hindi naniniwala na mabubuhay muli ang tao kapag namatay na siya physical. Hindi sa naniniwala na mabubuhay ang tao. So, kaya nagalit, no? Yung mga Sadduceo, no? Kasi ang mga Pariseo naniniwala na mayroong buhay na walang hanggan, pero yung mga Sadduceo, wala, hindi sila naniniwala. Kaya nagalit sila. So, verse 3, kaya dinakip nila sila Pedro at Juan. Iimbestigahan pa sana ang dalawa, pero dahil gabi na, ipinasok na lang muna sila sa bilangguan hanggang sa umagahan. So, nakatulog down sa bilangguan si Pedro at saka si Juan, si beloved Peter at saka si beloved John. Anong kasalanan? Walang kasalanan. Anong ginawa? Mabuti. Napakabuti ang magpagaling ng karamdaman. Kasi kung ikaw man ay hindi nakaranas ng kapag-kapigatian sa karamdaman, ay hindi mo ma-feel siguro kung ikaw ay manhid, kung ikaw ay selfish, no? Hindi mo ma-feel kung sakaling may isang mayroong karamdaman at ito'y pinagaling. Ibiro mo for how many years na siyang lumpo, no? Tapos yung nagpagaling, ito, dinakip at ikinulong. Diba? Kita niyo mga minamahal, no? So, baka sa ating panahon ngayon, mangyayari naman yan, no? Siguro, darating ang panahon na ang mabuti ay hindi na naman kikilalanin, no? Yan po mga minamahal. So, verse 4, pero kahit ganito ang nangyari sa kanila, marami sa mga nakarinig ng kanilang pagtuturo ang sumampalataya. Ang lalaki na sumampalataya ay hindi mang libo,
Napakaganda po mga may naman. No? Sa atin ngayon, kung tayo ay i-persecute, buti kung mayroong isang maniniwala. Pero sa kanila, sa isang pangyayari, nagkaroon ng 5,000 mananampalataya. Napakaganda po mga minuhan kung sakaling sa atin ngayon mangyayari. Pero kaso lang, wala naman yung mga pagpapagaling, no? Yan ay personalized na, no? So, gagaling ka kapag ikaw mismo ay maglilingkod sa Diyos, no? Wala na yung patong-patong ng kamay, wala na yung mga ganyan-ganyan, no? Meron kayong makikita, pero yan ay mga hukus-hukus, yan po ay mga diniscuss na po natin yan, no? Yung mga may sakit daw, pero mga bayawan po yan, no? Binayaran, talaga na wala namang sakit, no? Pero napakarami na naluluko, no? Wala na po yan sa atin sa panahon ngayon. Yung nangyari, no? Kasi personalized na po ang kagalingan sa karamdaman ngayon, no? So, between you na may karamdaman at God, no? So, ikaw mismo, no? Kumbaga yung mga tao sa paligid mo, support na lang, no? Support na lang sa iyo. Pero ikaw mismo ang siyang lalapit sa Diyos upang ang Diyos ay mahabag at maawa sa iyo at ikaw ay pagalingin. Ganun na po ang ngayon, kasi dahil sa napakatigas ng ulo. Halimbawa lamang, no, sa mga panahon ng Panginoong Hesus, mayroon siyang pinagaling na siyam na lepers. Pero out of 9, only 1 came back, no, to him, no? So, kita nyo, di ba? Hindi maganda, no? So, kaya ngayon ay personalized na, ikaw mismo. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, walang pag-alinlangan, ikaw ay papagalingin ng Diyos. Ikaw mismo, magpapromise ka sa Diyos, magsisisi ka, tatanggap ka sa Kanya, magbabago ka, ikaw ay papagalingin niya. No? Yan po mga mga. So kaya, mahirap na sa atin na magkaroon ng ganito karami, no? Na mananampalataya, no? 5,000 kaagad. So napakaganda. Pero kasi ngayon, inaabuso naman, no? Yung mga mananampalataya, inaabuso. Kaya masyadong hindi kaya sa harapan natin dakilang Diyos. Yan po mga Panginoon. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga namamahalang pari, mga pinuno ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautusan. Naroon din si Anas na punong pari, si Caifás. Ito si Caifás, ang alam ko ito'y ugangan ni Anas, no? Father-in-law, no? So dati ditong si Caifás, dati itong punong pari din. Si Juan, si Alexander, at ang iba pang mga miyembro ng pamilya ni Anas. So, noon din,
ganun din pala no, meron din ano tawag niyan? Yung puro pamilya, no? Pamilya, yung ama, mayor, o congressman, yung anak, mayor, ganun din pala doon, no? Pare yung diba? Punong pare, tapos mga pare yung may mga katungkulan, may mga anak. Diba? So, hindi pala sa ngayon lang yan, no? Yung mga nangyayari sa paligid natin. Yung halos buong pamilya ang mahawak sa kapangyarihan. Kasi dito si Anas, Caifás, itong mga nandito ay sinasabi na mga kamag-anak, no? Yan po mga so, may habi natin na yung political dynasty, no? Ganun din noon. Ito, pang religion, pero wala. Ganun pa rin. So, gusto sila na lang. Lahat ng kapangyarihan sa kanila na. Yan po na. Ito yung nangyari doon sa panahon ni Anas, no? Bilang punong pare. No? Verse 7, o Kapitulo 7, iniharap sa kailangan sina Pedro at Juan at tinanong, sa anong kapangyarihan at kaninong otoridad ang inyong ginamit sa pagpagaling sa taong lumpo? Ito na. Inimbestigahan sila dahil sa ginawa nila mabuti. Parang kasalanan sa Israel kapag gumawa ka ng mabuti. Si Pedro, na puspos ng banal na Espiritu, ay sumagot, kayong mga manamamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo, kung ang itatanong ninyo sa amin ay tungkol sa paggaling ng taong lumpo, dapat malaman ninyong lahat at ng lahat ng taga-Israel na ang taong ito na nakatayo rito ngayon ay pinagaling ng kapangyarihan ni Jesus na taga-Nazaret. Siya ang inyong ipinako sa cross at pinatay, ngunit binuhay siya muli ng Diyos. Napaka-bold na aral, no? Harap-harapan, no? Meron mo naman, kaharap mo yung punong pare, tapos magsalita ka ng ganyan. Napaka-ano sa kanila yan, insulto. Yan po mga at pinaratangan pa. Hindi naman paratang kasi totoo naman, no? So, yan po mga minamahal, no? Si Jesus ang tinutukoy na bato sa talatang ito ng kautusan. Ang bato na tinikwil ninyo, tinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Yan po mga minamahal. At dito po yung mga ginagamit nating depensa tungkol sa yung pagkalat ng Kristo dito sa Bible, na wala naman talaga yung Kristo sa original na Bible. Wala pa yung Kristo. May Messiah pero walang Kristo. So, hindi po pangalan ng Panginoon ang Kristo. Kita nyo sa verse 12, walang sino man sa mundong ito ang makapagligtas sa atin kundi si Jesus lang. Hindi Kristo po. No?
verse 12, chapter 4 ng Book of Acts. Walang ibang makakaligtas sa atin, kundi ang mahal na Panginoong Hesus. Amen? Hindi Kristo. Kasi yung Kristo ay hindi naman pangalan ng tagapagligtas. Yan ay pangalan ng Kristo or Jesus. No? Yung kumbaga mayroong isang religion na ang kanilang head ay siyang nag-aakto, no? Na si Jesus, no? Kumbaga kanilang paniniwala ay yung kanilang punong yung leader nila ay yun ang kahalili ng mahal na Jesus, no? Kaya pag ikaw ay sumuway sa leader nila, tatawagin kang Antikristo. Yan po mga kapatid. Hindi po yan yung Antikristo, hindi po yan sumasalungat sa mahal na Jesus. Hindi po yan matatawag na anti-Messiah. Kasi ang mahal na Jesus ay Messiah. Hindi po. Yun po yung tinatalaga nilang leader na kung susuwayin mo, magiging Antikristo ka. Yan po mga ngayon. Hindi po dahil sa mahal ng Jesus, kundi yung kahalili, yung nag-aakto, ang tawag niyan, kumbaga inordinahan na siya si Jesus. O dinadala niya ang papel niya ng mahal ng Jesus. Ayan po. Pagka sumuway ka sa Kanya, ang tawag sa iyo ay Antikristo. Kasi yung Kristo ay hindi naman talaga yan ang mahal ng Jesus. Kundi yun yung tinalaga nila. No? Tinatawag nilang Kristo. Kapag sumuway, ikaw ay papahirapan dahil ikaw ay Antikristo. Yan po muna naman. So, patunay na ang mahal ng Jesus ay hindi, ang pangalan niya ay hindi Kristo. At patunay na ang Kristo ay hindi tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay ang mahal na Panginoong Jesus. So ano bang pangalan naman ng Jesus sa Hebreo? Sa Latin, pwede natin i-google yan. Halimbawa na lang, Yehoshua. Diba? So, yun yung malapit na pangalan na nakasulat sa kanilang lingwahe. Sa atin naman, ini-translate yan. Translate yan sa atin naman ay Jesus. No? Yan po mga. Kung magtanong tayo, ang translation ba ay bawal? Hindi naman. Kasi ang Diyos naman ang author ng pagkakaiba-iba ng mga salita ng tao. So, kailangan i-translate kasi hindi naman tayo Hudyo. Hindi naman tayo Hudyo. Diba? So, kung tayo man ay
part ng Israel, Hebreo man tayo, hindi naman tayo lumaki doon sa kanila. Kaya po mga minamahal, lumaki naman tayo dito sa Pilipinas. Ang salita ay iba. Yan po mga minamahal. Kaya kapag yung translated na word na Jesus, pananampalatayahan mo, as long as alam mo, no, na yan ay mula sa original na pangalan, translate lang, so wala namang problema dyan. Yan po mga minamahal. So, tandaan natin, verse 12, walang ibang pangalan, kundi Jesus lang ang magliligtas sa atin. Hindi Kristo. Hindi rin Kibuloy. Hindi rin ano pang mga napakarami sa ibang bansa, mga Diyos-Diyusan. No? So hindi yan. Jesus lang ang makapagligtas sa atin. So bakit na makapagligtas ang mga Jesus? Dahil sa mga salita. No? Dahil sa mga salita. No? So, ang mga Jesus ay hindi naman talaga nakapagligtas. Sa saganang Kanya, hindi po siya makapagligtas. Bakit siya nakapagligtas? Kasi siya ay ginawang Messiah. Messenger. Pag sinabi mong messenger, ano bang dala niya? Salita. Yan po mga kapag ang salita ay panampalatayahan mo, kapag ang salita ay isang buhay mo, kapag ang salita ay sundin mo, yan ang magliligtas sa iyo. Yan po. Verse 13, namungha sila kina Pedro at Juan dahil sa lakas ng loob nilang magsalita. Yan ang sinasabi ko kanina. Kaharap mo yung punong pari, hindi basta-basta yung sa kanila. Parang Diyos kanila yan eh. Yung punong pari. Kaya mga pari sa kanila, parang Diyos. No? So, masyadong lulong sa kapangyarihan ang mga paring Levita noon. Kaya sila ay pinalitan ng Diyos. No? Kaya binago yung tipan. Binago yung tipan mga so tandaan natin yung tipan ay hindi yung sinasabing Old Testament dito sa Bible. Wala pong Old Testament dito sa Bible mga ayan po ay kalukuhan lamang. So ano ba ang Old Testament na sinasabi? Yung kontrata ng Diyos at ang mga Levita na sila yung mga kasiwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos, yun po yung pinaluma. Yun po yung pinalitan. Hindi po yung Book of Genesis to Book of Malakay na tinatawag nilang lumang tipan. Hindi po yan. Wala pong luma dito, wala pong pinaluma dito. Sila lang po ang naglalagay-lagay niyan. Yan po mga naman. So, ang pinalit ay ang mahal ng Jesus. Kaya, sabi nga dito, walang ibang pangalan ng mga pagligtas. Ang mahal ng Jesus. Yan po mga naman. Dahil pinalitan yung mga Levita. Ang mahal ng Jesus na ang tagapangasiwa sa ligtasan ng bayan ng Diyos. Yan po mga naman. So, di basta-basta, no, pagkaharap ka ng isang napakataas, no, na parang Diyos, yung punong pare, no? At sabi dito, no, na mga sila dahil walang pinag-aaralan si Pedro at saka si Juan. Kaya ngayon, maraming nangangaral ngayon na nagmamalaki masyado na sila daw ay
pinili ng Diyos kasi wala silang mga pinag-aralan. Tulad nila ni Pedro. So, mas ipataas daw sila sa Diyos. No? At ipapahiya daw ang mga may pinag-aralan. Ay, hindi po pwedeng gayahin yung nangyari nila, no? Sa mga apostoles na mahal kay Jesus. Hindi pwedeng gayahin ngayon. No? Kasi sa panahon ito, sila ay puspos ng banal na Espiritu at pagkarihan na promise ng mahal kay Jesus na ibibigay sa kanila. Kaya kahit na walang pinag-aralan, pag may kapangyarihan, talagang daig pa yung may pinag-aralan. No? Pero sa ating panahon ngayon, hindi na yan. Hindi pwedeng gamitin ito at ipataas yung mga walang pinag-aralan. Kaya nga, yan nga yung nangyari. Bakit merong saved by grace, no? Saved by grace. Bakit merong ngaral na hindi na kailangan magmahalan, hindi na kailangan sundin ang kalooban ng Diyos, hindi na kailangan sundin ang 10 utos, dahil po yan sa mga walang pinag-aralan. Hindi nakakaintindi. Tapos yung mga nangangaral ngayon, may mga pinag-aralan, pero nag-brainwash doon sa mga walang pinag-aralan. Itinuloy lang yung malaking mali. No? So iba na kasi kapag nakasulat yung iba pinapangaral mo. Iba na kasi kapag kwento na yan ang salita. Kwento. Kasi kailangan na yan ng pinag-aralan. Kasi paano naman intindihin yung kwento? Paano mo naman na ipapangaral yung kwento kapag hindi mo alam? Diba? Kaya, anong nangyari? Nagkawin ng bindang yung hanay ng relihiyon. Diba? Ang dami ng relihiyon. Kaya tayo ay wala ng tiwala. At buti naman tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Tayo pinili sa huling araw upang ipagpatuloy ang paglilingkod sa Kanya. Yan po, maraming naman. So, salita po mga normal ang nagliligtas. Shortcut lang ito. Bakit sinasabing ang mahal nyo sa ito pagligtas? Sinurkat lang. Tumutukoy sa Kanya dahil siya ay Messiah, Messenger. Dala-dala niya ang salita ng ating dakilang Diyos. So, verse 14. Ulitin natin yung verse 13. Ang mga sulaki na Pedro at Juan dahil sa lakas ng loob bilang magsalita, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lang sila at walang pataas na pinag-aralan. Namukhaan din nilang sila'y mga kasama ni Jesus noon. Magsasadya pa sana sila laban sa himalang ginawa ni Pedro at Juan. Pero dahil ang taong pinagaling ay nakatayo mismo sa tabi ng dalawa, wala silang nasabi. Kaya pinalabas muna nila sina Pedro at Juan sa kanilang pinagtitipunan at nag-usap-usap sila
Nakita nyo yung ugali ng diablo, no? Kaya bakit ngayon nahihirapan ang mga tao? Nahihirapan dahil ito yung nakaplano ng kalaban ng aking dakilang Diyos. No? Kaya nahihirapan tayo kasi yung Book of Revelation yan ay isang babala sa mga lingkod ng Diyos. Napakaraming gustong tuklasin ang Book of Revelation pero bigo sila. Para silang hindi na naiintindihan talaga ang Book of Revelation. No? So, napakarami ko ng naririnig ng mga aral pero wala akong tama sa mga pangaral nila sa Book of Revelation. Yan kasi yung Book of Revelation ay intended lamang sa mga tagasunod. Warning po yan na mangyayari, no? Ano ang mangyayari? At yung kahirapan, no, na darating. Kasi bakit maghihirap? Dahil sa dalawang halimaw. No? Dalawang halimaw. Yan po ngayon. Kasi hindi naman dapat tayo maghihirap kung kasi maghihirap pa tayo kapag tayo ay sumusunod sa kalooban natin dakilang Diyos. Wala, di ba? Hindi na natin kailangan yung napakaraming batas. Kasi hindi na natin kailangan yan dahil hindi naman tayo gumagawa ng masama. Pero nangyari sa atin ngayon, tayo yung apektado. Pero yung mga malalaking isda, hindi naman apektado dahil hindi naman sila natatamdan ng batas. Yan po yung nangyayari sa hula ng Revelation. Pinadaya. At nangyari na po yan sa ating panahon. No? At mas lalo pang bumibigat. No? Yan po mga naman. Ang ating pinapasan ngayon. Dahil patuloy, no, na pinapahirapan ni Satanas ang mga lingkod ng Diyos. Yan po mga naman. So wala tayong magagawa. Kasi halimbawa may batas para sa mga mayayaman, mga wala eh. Diba? So tama nga yung Book of Revelation. Yung warning sa Book of Revelation. Kasi tayo na mga hindi naman dapat mag-suffer, daranas ng mga ganyan dahil tayo ay tapat sa ating dakilang Diyos, no? Yan po mga naman. So yan po. Kaya talagang nagkatotoo ang hula sa Book of Revelation, no? Nagkatotoo. Kaso lang, wala ni isa man na bumabasa at nag-i-interpret ng narinig ko na nakakaalam sa Book of Revelation. Wala kahit isa. Wala kahit isa ng mga ngaral na nakakaintindi ng Book of Revelation. Napakaraming mga ngaral sa YouTube, napakaraming mga ngaral sa saan man, pero wala ni isa na aking natagpuan na nakakaalam sa Book of Revelation. Pataka lang sila.
Yan po mga naman. At hindi nila yung mga sinasabi na magkakaroon ng one world government, one world religion, no? At ano-ano pa. Matagal na nangyari. Matagal na nangyari. At yung sinasabi nila halimaw, talagang puntarya nila ang US hindi naman ang US ang halimaw. Talaga naman. Ang US ay hindi naman nagpapahirap sa atin. Ano bang nagpapahirap sa atin? Pag alam niyo yan, naiintindihan niyo ang revelation. Sino ba ang totoong halimaw? Bakit tayo naghihirap? No? Kung alam niyo yan, alam niyo ang book of Revelation. Pero wala ni isa ng mga ngaral sa daigdig na ito ang nakakaalam. Ewan ko lang sa hindi ko pa narinig. Pero sa lahat ng narinig ko, no, nasa YouTube, no, wala ni isang mga ngaral na may alam sa book of Revelation. Yan po ang mga. Hindi nga nila naiintindihan na sapol na sila sa kamandag ng halimaw. Yan po mga. Nag-aantay pa sila. Puro sinasabi US, wala namang, ano bang ginawa ng US sa atin? Tumutulong na hindi naman tayo pinapahirapan. Ano bang ginawa ng US sa atin? Hindi naman pinapahirapan tayo ng US. Sino nagpapahirap sa atin? Matagal na. Namamayagpag yung halimaw at nagpapahirap sa atin. Kaso lang hindi nila naiintindihan ang book of Revelation, kaya hindi nila alam. Yan po mga naman. Matagal na ang one world government. So yan po mga naman. Verse 16, sinabi nila, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat kumalat na ang balita sa buong Jerusalem na nakagawa sila ng himala at hindi natin ito may kakaila. Kaya para huwag nang kumalat ang kanilang pangangaral sa mga tao, walaan natin sila na huwag nang magturo tungkol kay Jesus. Kita nyo? Ang mabuti, ginagawang masama nila. Yan po mga naman. Ipinatawag nila sina Pedro at Juan at sinabihang huwag nang magsalita o magturo tungkol kay Jesus. Pero sumagot si Pedro at Juan, isipin nga ninyong mabuti kung alin ang tama sa pag-ibig ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Yan po mga naman. Kaya sa ating panahon ngayon, ganun din ang tanong alin ba ang tama? Sumunod sa tao o sumunod sa Diyos? Wala naman tayong magagawa Kasi halimaw yung ating kalaban hindi wala tayong magagawa. Ano bang laban mo sa halimaw? Sumunod ka lang. Yan po mga minamahal. So, dapat ang Diyos ang susundin natin. Pero sa kabilang banda, pilit pa rin natin sumusunod ang Diyos kahit na hindi tayo makakaiwas sa kamandag ng halimaw. Yan po mga minamahal. Hindi naman talaga natin maiwasan Kasi
Pag sinabi mong halimaw ay talagang mabagsik yan, malakas yan. Yun yung sinasabi sa Book of Revelation, halimaw. Diba? So kung physical or material, yung mga nababasa natin sa comics, napapanood sa pelikula, di ba? Matindi. Yan po mga. So, yan po mga. Pero, mahigpit pa rin silang ginawalan na mangaral bago sila pinakawalan. Gusto sana nilang parusahan ang dalawa, pero hindi nila magawa. Natatakot sila sa mga tao dahil pinupuri ng ito ang Diyos sa nangyaring himala, sapagkat ang taong pinagaling sa pamamagitan ng himala ay mahigit 40 taon ng lumpo. Yan po mga. So, mahigit 4 na po, o sa 40 years na nakikita ng mga tao nanghingi, nagpapalimos doon sa templo kasi dinadala siya. So 40 years, napakataas na yung, kumbaga, marami na ang masyadong noon na siya doon na siya nga ay isang lumpo, pero pinagaling siya sa habag at awa ng ating dakilang Diyos. Kaya nagdalawang isip yung mga pari, mga punong pari at mga tagapamahala na saktan, parusahan, kuyugin o ano ang gagawin nila, patayin sila ni Beloved Peter at saka John dahil nga may mga tao. Yan po mga. Kasi yung mga, mahilig kasi yung mga pare noon sa Israel na mga lisanis kasi sila eh. Mga lisanis sila. Kapag kaya nila, walang nakakita, no? Magsusuhol sila, kumbaga mga traidor sila. No? Kaya galit na galit ang Diyos sa mga Levita, mga pareng Levita. Kaya sila ay tinanggal bilang tagapamahala ng bayan ng Diyos, kaligtasan ng bayan ng Diyos. So, napakasarap pakinggan, no? Na kahit pa, di ba, bago lang ang mga Diyos pinatay, no? Bago lang ang mga Diyos pinako. Pero kahit pa sa takot ng mga disciples, apostles, tumitindig pa rin sila. No? Kumbaga, diba, nagkukulong sila, hindi sila lumalabas ng bahay. No? Pero dahil sa pagkatawa natin na kilang Diyos, pinatatag sila. Pinalakas yung kanilang loob. Kaya sana sa ating panahon ngayon, no? Kahit tayo ay kunti lamang, maliit lamang, no? At siyempre sa mga pangyarihan, wala tayong puwang. Wala tayong kwenta. Kung magpatulad sila ng mga batas, wala tayong karapatan na kung ano yung ating pananampalataya. Tumindig ng ating pananampalataya sa Diyos. Kasi ganun na nangyayari ngayon. So baka mas lalala pa. No? Kasi hindi na ako kontento sa Satanas. Yan po mga. At halos lahat ng kapangyarihan, no? Hawak ni Satanas. Kaya sana
Yung promise ng Diyos na wala ng persecution, itutuloy-tuloy niya. At wala sanang kapangyarihan sa Satanas sa atin upang tayo ay patuloy mapaglingkod sa atin, sa ating dakilang Diyos. Ulitin natin ang dakilang Diyos. You deserve the glory and the honor. For we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. For we lift our hands in worship as we magnify your name. Dali ko nagbigaw ng Diyos ng wala at Diyos ng kinabi magbubuhat sa langit at siyuta. Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Prophet Apostles, Diyos ng Israel, Diyos ng Samagaan sa aming Church, Hallelujah. May gabi, aming ginagamaman naman sa Panginoon Diyos. Salamat at Diyos sa mga pulong na magpalimugan dito tayo itong labay ang kawang. Ay tasok sa mga tasingkasi ang pinamagamit sa kaibig o yun sa puputo. Mapadasig, mapaligon, mapadugang sa pagsalig data. Tudo ka dapat sa pag-igugmag kanimo pagsulis ng kabuputo. Tutulad ng kami sa pinagmahay, pagpasigay, pag-espirituay, pag-pamilya, pag-church, o sa mga taon sa napalibag natin ng pasalit. Kung sila kagayos sa mga kalabasa, tulo sa pulong buwato ko naman. Yung mga namagas, tibok na natibok na kusog, tibok na magsingkasi, tumukad. Lagalag ng mga Diyos sa bawang dahil ng pasalamatan. Kaya kami chance magiging mo, tugayan ka na bidas. Ikaw kami ko na kami. Tugangin itong salita ka. Kusa ko Diyos, sinaw to Diyos, sa lalia pa dahil ikaw mag-aayos ng sakit ko diyan. Sulat sa mga problema sa minsan sa sakit ko diyan. Pwede ikaw Diyos, magkakapos ang kimunon o magkatubag sa mga pag-ampong Diyos. O pwede ikaw magkadasig ka na mo, magalikon ka na mo Diyos. Kaya Diyos, taga-tagamig. Higayon,
mga panahon sa mga kinabuhi kami magadayan mga simba mag-ihimuhan pasalamat kami. Hallelujah. Kapag Diyos magagamit pa ka na mo ka itananggan ng mag-iapog isali ng salamatan lamang madawal sa gamanang Panginoon Jesus. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon Diyos. Magdaraw tayo sa pagbibigay ng mga memory verse. Atong tawagin si Beloved Angel ang magbigay ng memory verse. From Timothy verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Ephesians 4:2. Be humble and gentle, be patient and bearing with one another. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, you are called faithfully, but do not risk and make an excuse for letting physical desires control you. Instead, let love be to serve one another. Proverbs chapter 22:6, train up a child in the way he should go, so that when he gets old, he will not depart from it. Amen. Praise the Lord. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Salamat sa Panginoon Diyos. Amen. Praise the Lord. Palapalat ang Panginoon Diyos. Salamat sa Panginoon Diyos. Hinahamad ng Panginoon Diyos mag-ulang kanamo sa gabi o salamat sa kalaunan sa itong panibakang karoon. O hinahamad ng Panginoon Diyos mag-uban sa gabi, kalauban sa itong panibahon at tagaan kagkabasok sa itong mga lawas o kasugwes ng kinabuhi. Hinahamad mga gabi tagalunay sa Panginoon Diyos kung tagalunay o gagapong tagalunay. Pingat ayaw sa mga kamot at mga spirituang dotan. Huwag hinawag nga patayin siya at ang Panginoon Diyos na mag-ayos ng sekretaryan sa mga problema o wala siya sa sekretaryan o patayin na ang Panginoon Diyos tubag sa mga pag-aampo o mga tagpos ng mga Panginoon. O sa closing prayer at ang iantok ni Beloved Sir siya ang mga magiging sa closing prayer. Sa verse at gawin tarapin na invite sa mga others na tulad sa sa mga Friday service or sa pinagabayan, sa pinagabayan o sa mga pag-ibabot alam sa mga pinagabayan sa mga pag-tumayon sa mga bulward or mabini mga sa mga panahon natin sa casting word at mga mga
Magaligot sa sarili ko ng Lord. O yung members sa Tipo Kabir sa Bawat Matol, kung sa pamataon-taon at yung November, yung Malibingan, o Master Evening, November sa sa Kabir. No, sure. Okay, tran, gayos para kayo sa ng buhat sa away, kasas sa ulo, at sa palapa, kasas sa musipon, ilan na pamabuhat, kasas sa usayuma, patay sa tuberculosis, kasas sa locomotor, kasas sa tonsillitis fibritis, kasas sa buko-buko, kasas sa kisong lawas, kasas sa pagmamalis lawas na pati, wala na mabuti na pwede ng kasas. Jesus says, this is the final faith of theirs, Master Jesus is the shepherd, we shall plant figures for Jesus. All this praise, glory, and part of singing belong to Jesus. In His name, pray. Love time.